Okay, sa wakas magkakaroon na ng conclusion yung ating materials recovery vlog. Remember, meron tayong vlog na ang dami-dami nating transformer na kinalas. Kinuha natin yung copper, kinuha natin yung parang aluminum and alloy, no? Yung iba, sinegregate ko dahil gagamitin sa art. So, ganun talaga yung assemblage art, no? So, found objects ang ginagamit. So, eto na, actually nakakuha ako ng mga siguro mga 5 kilos of let's say bronze like or copper like material, no? Iba-iba kulay, meron parang golden, may parang gold and silver combination, may parang varnish looking, no? Etong JP Junk Shop, ito yung sinasabi ng mga kaibigan ko na pinakamahal mag-rate, no? Pinakamahal tumuring tawag nila, pinakamahal. So hindi naman actually this vlog is about kumita kagad, no? Actually okay lang sa akin kahit hindi masyadong kumita, kasi nakikita ko sa Facebook nag-offer sila ng 400 pesos per kilo sa tanso, sa copper 400 pesos. So malaki, no? Kung tutuusin, no, malaki. Pero dito 380 lang, so that's fine, kasi according to dun sa mga kakilala ko na ito raw JP ang pinakamataas tumuring, no, in this area of Marikina. Bali sa may Concepcion to, sa likod ng parang sa likod na kahilera ng ng McDonald's, no, sa Concepcion, pero sa likod ng McDonald's nandun siya. So actually katabi niya yung yung Pure Gold Junior, Pure Gold Selection, yun ang katabi niya. So yan yung mga nakuha natin, no. So ngayon, first time ko tong mag-deal ng ganito. Nagagam-agam pa nga ako kasi syempre meron silang segregation, no. Sinasabi nila kung ano yung bibilhin, hindi bibilhin, kung ano yung may contaminated, kung ano yung may combination ng tingga at copper. So medyo marami to, 5 kilos, pero iniwan ko yung 2 kilo dahil naalala ko may paggagamitan pala ako, no, sa art, no. So iniwan ko muna. Buti na lang, parang yung naiwan ko yata is not pure copper, but combination, no, aluminum copper combination. So hindi nila binibili yun as pure copper. Ayaw nila nung may ibang kulay, no, kasi parang yung copper na kinalas natin is from a 1973 generator. Nung time na yun, yung copper ang kapal-kapal ng varnish, kapal-kapal ng varnish, kaya pag tinignan mo parang siya, yung split siya, no, parang kala mo iba yung outside tas iba yung inside, kasi pagka ganun pala sinasabi nila na hindi pure copper yun. Sabi ngayon, isipin mo, this is 1973, napakatagal na. Actually baka pure copper nga yun, pero obviously sabi nila ang copper nila ay 380 pesos per kilo, and ang kanilang aluminum like aluminum cans is 50 pesos lang. Tapos ang kanilang bakal is 12 pesos lang. So parang rightfully, parang tama nga naman yun, kasi hindi naman masyadong mahal ang bakal ngayon, Ang mahal talaga yung tanso, di ba? Pag bumili ka ng roll ng tanso, abot ka ng 2,000 plus pesos, no, para lang makagawa ka sa bahay mo. Ito nakikita nyo yung lumabas na yun. Gusto ko nga sanang iuwi, para interesado si ate sa kasi parang hindi ko na kinuha yung yung parang isang estimate niya sa aluminum, binigay ko na lang sa kanya, Pero yung 3 kilos ko, yung copper ko umabot ng 3 kilos. So umabot na 1,150. So yun yung yung nangyari dun sa copper ko. So nagkaroon ako ng 1,150 pesos dito sa 3 kilos na mga copper na to. As you can see, maliliit yung mga copper at hindi pwedeng sa art, masyadong manipis. Tsaka nilagari ko yan sa gitna, So lumalabas yan parang tigi isang dangkal lang siya. So mahirap na gamitin sa art. Ang kailangan ko talaga yung full roll na may iniwan naman ako dito sa akin, no, kasi ang tindi kasi na itong mga yung mga alloy wire na to, hindi to kinakalawang kasi copper aluminum combination yan. So pag ginamit mo yan sa mga panali mo sa mga bahay, hindi siya kakalawangin. Hindi kagaya ng GI wire, hindi kagaya ng wire na kakalawangin yun, pero ito hindi. Kaya yan si ate, hindi ko lang napansin, copper din pala ang buhok ni ate, no. Sa kakahawak niya ng copper, naging copper na rin. Alright.
So ayan, so yan ang full roll natin. So kung gusto nyo mag material sa recovery, dahan-dahan magkakaroon kayo ng pera, no? Tsaka ang alam ko, yung ewan ko, hindi siya nagtanong kasi may pag bulto-bulto yung copper, mas mahal, alam ko pag yung buo-buo. Pero ito, nakita ko meron transformer na sunog na, black na, pero tinanggap pa rin niya, no? Tsaka hindi sila masyado maselan kasi sometimes yung transformer meron silang mga nylon na yung tawag dito, yung parang hindi siya plastic tali lang siya talaga, parang biodegradable yun. So hindi naman niya sinisita yun. Ayan yan, nakikita mo yung tinapon ko na yan. Ayaw niya tanggapin yun, no? Ayaw niya tanggapin, sabi niya hindi yung copper. So isipin mo na lang, no, yung naiwan na ganun, no? Yun nga, sa amin, yung neighbor ko dati, meron silang junk shop, no? Sabi nila lucrative daw kasi binibili sa kanila yan ng mas mataas. Let's say, yung copper na yan, bibili nila yan ng 420 to 450. Pag pumunta sila ron sa supplier, sa malayo pa, Caloocan, Malabon, mga ganun, doon daw nila binibenta yan. So lumalabas parang 420 to 450. So bibilin lang sa amin 380, no? Lucrative daw na business talaga. Yun nga lang daw, ang kalat. Tignan mo na lang ang nangyari sa bahay na to, di ba? Kasi hindi naman talaga copper lang ang makukuha mo. Kagaya niya, ang daming papel, ang daming plastic, no? So binebenta pa rin yung mga plastic. Yun yung mga nagte-take up ng mga ng mga spaces. Pag tinignan niyo pag nagpan yung camera ko, makikita niyo na yung mga karton ng washing machine, di ba? Ayan, nagte-take up sila ng area. Tsaka tignan niyo, tandaan niyo, bahay to dati, magandang bahay. Tapos nasa prime location to. Nasa may ang katabi nito, McDonald's, Bank of Commerce or Land Bank. Yan ang mga katabi nito, Motor Trade. Pero pag tinignan mo, di ba yung bahay niya, natabunan na. Ganyan na mangyayari sa bahay mo, no? Pagka nag-junk shop ka. Kasi ultimo nakikita mo yung mga lalagyan ng tubig, di ba? Takes up space. Ewan ko kung may time na lumilinis yan, no? Pero ayun, basta yun ang materials recovery video natin, So kung gusto nyo pumasok sa ganyan, may pera talaga. Nga lang, konting tiyaga, konting tiis, no? Okay, good luck sa inyong materials recovery hunting, mga brothers. Peace out.